Nagkaroon na siya ng comatose diabetic, nagkaroon na ako ng pneumonia. Sabay-sabay po yun. Tapos, ang nangyari po noon, nung na-pneumonia ako, kumbaga nandiyan na lahat ng yung sakit. Sabi ko sa asawa ko, alamin mo nga yung bill natin kung magkano. Pinaalam ko yung bill namin, 5 days lang, 76,000. Sabi ko, labas mo ako dito, hindi ako sakit, mamamatay. Mamamatay ako sa bill. Yun ang sabi kong ganyan sa kanya. So pagkatapos po, nung nailabas na po niya ako ng hospital, pagdating ko po ng bahay, sabi ko po sa kanya, huwag mo na akong ipagamot kasi, kumbaga, hintay ko na lang yung kamatayan ko. So kasi ang sabi dun sa Medical City, tatlo yung pinagpipilian po nila ano ba to? Dialysis, tapos transplant, tapos ano pa yung isa? Dialysis, tsaka chemo. Hindi po ako pumayag doon kasi hindi ko alam yung pala, na-chemo ako isang beses, wala akong alam. So di nakalbo ako, lahat ng sakit dumating. Tapos po nung time na nasa bahay na ako, ayoko na magpa-hospital. Hindi ko naman alam yung pala, nawawala na ako ng malay. So tinakbo ako sa St. Luke's naman po ako dinala. Kaya kilala ni doktor yung mga doktor ko doon. Pagdating ko po ng St. Luke's, 4 na araw at 3 gabi akong tulog. Comatose diabetic ang nangyari sa akin. Ang taas na sugar ko, no. So after po noon, naka-recover naman ako. Una Panginoon, naka-recover naman po ako. Tapos pagkatapos po nung 3 weeks pa lang po, napalik na naman po ako ng St. Luke. Ang naging sakit po ay Guillain-Barré syndrome. Yun po, nagsama-sama na po yun. Alam niyo po kung ano yung Guillain-Barré syndrome. Ito po si Dr. Neurologist po siya. Kumbaga, mata ko lang po ang gumagalaw. Virus po yun. Virus. Kaya po ako, ang ginawa po ng St. Luke's, nilinis yung dugo ko, plasmapheresis. Doc, 5 times po ako, no? Na plasmapheresis po ako. Noong pong time na yun, tinaningan po ako ng 24 hours. So, sabi ko noon sa Panginoon, kung ako'y kukunin ngayon na. Kasi nasa ICU po ako noon, doon ako pinaplasma eh. Pero, yung kumbaga Christian po kasi ako, kumbaga nakipag-commit ako sa Diyos, nakipag-covenant ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, pag po ako natulog ngayon, at ako po ay hindi na magigising, okay lang po. Kumbaga yung pero kung ako po ay magigising, kumbaga nanghingi ako sa Kanya ng dagdag na buhay. Tapos po nasunod niyo, kumbaga ang in short po, yung kaya po ako nagkagano na sunod-sunod yung komplikasyon ng dahil po sa prednisone. Tama po ba ako, Doc? Dahil po dun sa synthetic na gamot. So after po nun, prednisone, yan po yun, matindi po yun. Pag daw po kayo nag-inom nun, lahat ng sakit, kumbaga dapat naka-isolate. Talaga naka-isolate po ako sa amin, hindi ako lumalabas. Bawal ang bisita. No visitors allowed. Yung po ang nakalagay doon sa kwarto ko. Pagkatapos po nun, naka-recover na po ako. Na-diagnose po ako ng after 1 year yata yun. Mga 2 years, na-diagnose po ako ng, mali pa po, after po ng 2 years, nagkaroon po ako ng problema sa mattress. So yun po yun, kumbaga, natanggal na siya, nagtabiso po ako. Ngayon po, nung nakalabas po ako ng hospital, yung pong pinainom sa akin gamot na Revalan po, Doc, Revalan. Ang akala ko, yung sugat pa rin yung kumikirot. Yung pala, yung sigmura ko ng sumasakit, pag inom ko ng Revalan, ang hindi ko na kaya yung sakit. Talagang, parang nakalutang ako sa ulap. Dahil butid-butid yung pawis ko, sa sobrang sakit, hindi ko makaya. Tinakbo na naman ako ng hospital. Kumbaga doon ko nakita yung pag-inom mo pala ng tulad yung mga pain reliever na yan, pag hindi mo alam, matindi mamamatay ka pala. Pagdating ko po dun sa hospital, dahil ko dun sa ininom kong Revalan, dapat i-NGT ako para lumabas yung nasa loob. Pero hindi sumuka na ako ng sumuka. Dahil meron akong nurse, anak na nag-aaral ng nurse on that time, si JR po, Sir Alex kung kilala niyo si JR. Ayun po, yung time na yon. So, napag-aralan ko, sabi ko, ang pag-inom pala ng gamot, pwede kang mamatay. Yung synthetic na gamot, pwede kang mamatay. Pero yung ginawa ko sa hospital, pinasukan pa ng camera yung
yung bibig ko para lang makita kung ano yung nangyayari sa loob. Ano ba tawag doon? Gastro, ano ba tawag po doon? Yung pinapasukan ng camera. Para lang makita ko ano nangyayari sa loob. Yung pala nang dahil lang doon sa pain reliever na yon, magkakaroon ininom ka nun, na kung sumasakit lang ang sikmura mo, pagkatapos ininumin mo na, yung pala mamamatay ka talaga, madadaling ka. 4 days po ako sa hospital. So after po nun, sumunod naman po na diagnose po ako ng malignant cancer, December 2007. Ngayon sabi ko, ano kaya gagawin ko dito? Sabi ng doktor ko, kailangan daw akong i-chemo. Sabi ko, Dok, i-chemo, mamamatay lang ako, bakit magpapakemo pa ako? Sabi ko gano'n sa kanya. Harap pa ba ako sa Diyos ng pangit? Kasi ba yung chemo pumapangit? Sabi sa akin ng doktor, Ma'am, hindi naman po ako nagbibiro. Sabi, hindi rin naman po ako nagbibiro. Ito mamamatay na rin lang ako. Bakit pa ako magpapakemo? So, yung pong time na yon, wala pa yung Gravitrol eh. Yung ang ininom ko po yung nandun sa sa Enrich. Ang laki po nung talaga pong isang taon yata at kalahati akong umiinom noon. Pero nakatulong po siya. Una, Panginoon, talaga pong nakatulong. Hindi po ako nag-chemo. Hindi ako nag-chemo. Tsaka siyempre, una po doon, yung Panginoon, siyempre yung pakikipag-kasunduan ko sa Kanya. Pangalawa na lang yung gamot. So, ang nangyari po na hanggang sa ngayon po, sunod-sunod, taon-taon, tinatanggalan siya ng ng bukod. Kasi dalawang opera. Hanggang ngayon po, ayan So, sabi ko, ano ba gagawin ko dito? Ngayon yung oncologist ko doon, sabi po ng oncologist ko, kailangan mo nang magpakemo talaga. Sabi ko, Dok, hindi po ako magpapakemo kahit mamatay ako. Sinabi kong gano'n sa kanya. So, before po ako pumunta dito, nagpunta ako ng Medical City. Pinapatanggal ko to. Ayaw tanggalin kasi mamamatay daw ako. Dalawang bagay daw mangyayari sa akin. Kung ako daw yung papangit, yung lalong babagsak yung bibig or mamamatay habang ino-operan. Kasi nandito daw po yung mga ugat na, tama po ba, Dok? Yung nag-iipon ng laway, tsaka yung sa utak. Wag na, sabi niya, wag kang pupunta sa ibang surgeon na kukoperahan ka, wag, sabi niya sa akin. Magpakimo ka na lang. Sabi ko, Dok, hindi ako magpakimo. Sabi nung anak ko, sabi niya, Nay, sabi niya, yung Gravitrol, sabi niya, cancer talaga ang tinutumbok. Yung term niya, tinutumbok. Yun ang sabi niya, cancer talaga ang tinutumbok noon, sabi niya yan. Halika, sasamahan kita. Kaya nakarating ako dito noon. Pero bago po ako nakapunta rito, nakainom na ako siguro mga 4 bottles na. Kaya lang mali yung iniinom ko yung dosage kasi umaga't hapon lang. Nung nakita ko si doktor, nag-mega kami, mega dose. Tapos sa umaga, bali 9 tablets, tsaka yung Pure C. Dalawa po yata. So yung noon pumunta kami dito, malaki siya malaki. Tapos kumikirot pa siya, tsaka talagang masakit siya kumikirot. Lagi kong itinala yung sakit ng lalamunan ko. Laging ganyan, kahit nasa bayan ko, maririnig mo kasama ko sa bayan, ang kirot ng lalamunan ko. Tapos nang pong nag-mega dose kami ni Doctor, lang po mga 2 weeks pa lang naramdaman ko, mga 1 week ganyan, naramdaman ko siya parang nawala yung kirot niya. Tapos, napansin ko talagang medyo lumiit. Sabi ng mga kasama ko sa bayan, ng nanay ko, sabi niya, hindi mo ba napapansin yung mo lumilit? Sabi ko, napapansin ko nga. Kaya lang, sabi ko, nakakatuwa naman, ang taas ng dosage ko ngayon. Sabi ko gano'n. Pero nagpapasalamat ako una sa Panginoon kay Sir Alex kasi binibigyan niya ako ng powder na nakakatulong, malaking tulong. Napakalaking tulong kaya naramdaman ko yung ginhawa. Kasi yung unang nandito ko, nakaambok yan minomonitor ng doktor yan Talagang dumiit siya dito. Tsaka yung data. Kaya ako nandito, wala akong plano umattend ng kasi hindi naman po ako talaga nagne-network. Ang anak ko ang network kaya hindi ako. So kasi meron po akong business na ginagampanan. Sa meat processing po kasi ako So pupunta lang po ako dito para bumili. Kaso nahuli ko ni Ma'am Dong. Papaalis na nga po kami, kasama ko yung asawa ko. Sabi niya, mag-ano ka naman. Sabi ko, baka maraming tao nakakahiya. Pero sabi ko, sige na lang. Kaya unang-una sa Panginoon ako nagpapasalamat siya sa product natin. Talagang dinadayo ko dahil kailangan ko talaga siya. Kaya
To God be the glory. Palagpakan natin si... Mamaya meron tayong balot ibibigay. Maris Modelos. Okay, thank you very much for your testimony. Ganun o kagaling yung produkto ng One Goal. And of course, because of Doctor. Wala bang palagpakan dyan? Wala na kombinasyon eh. Yung Doctor sa yung produkto. Okay, mag-recess lang tayo ng 5 minutes pupunta sa